Hindi lahat ng nararamdaman natin sa espiritual ay automatikong mula sa Diyos. Kailangan nating matutunang hayaang bumagsak ang mga bagay na hindi totoo o hindi mula sa Kanya. Marami sa atin, kung magiging tapat, ay nakondisyon na maniwala na ang anumang nararamdaman natin sa mga worship service o prayer meetings ay palaging galing sa banal na espiritu. Kapag tayo'y kinikilig sa worship, akala natin Diyos agad yon. Kapag napaluha tayo sa sermon, akala natin sigurado Diyos yon. Ngunit paano kung ang panaginip mo ay dahil lang sa kinain mong sobrang daming pizza? Dito pumapasok ang mahirap na katotohanan. Ang kaaway ay hindi laging nagpapakita ng sungay at apoy. Minsan, nagaanyong liwanag siya ayon sa 2 Korinto 11:14. Kaya't maging maingat tayo dahil ang ilan sa pinakamapanganib na espiritual na panlilin lang ay pakiramdam natin ay banal at mula sa Diyos. Isa pa, alam mo bang pati ang iyong espiritual na kaloob ng discernment ay pwedeng ma-hijack? Oo, kahit ang regalong binigay ng Diyos upang makita ang totoo, madama ang espiritual na atmosphere at makilala ang panlilinlang ay pwedeng magamit ng kaaway laban sa atin. Kung hindi natin ito nauunawaan, maaaring magamit natin ito sa maling paraan, mawalan tayo ng tiwala dito o tuluyang baliwalain ito. Kaya tanungin natin ang sarili natin, ano nga ba talaga ang discernment? Hindi ito basta pakiramdam o hinala. Hindi rin ito pagiging paranoid o pessimistic. Ang tunay na discernment ay espiritual na kamalayan. Ang kakayahang sa pamamagitan ng banal na espiritu na makilala kung ano ang mula sa Diyos, ano ang mula sa kaaway, at ano ang simpleng galing sa tao. Ito ay parang radar na nasa ating espiritu, hindi batay sa ating emosyon o personalidad, kundi na isa aktibo dahil sa malapit nating relasyon sa Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 12:10, ang discernment ay isa sa 9 na espiritual na kaloob. Kaya malinaw, hindi ito simpleng ugali o galing lang sa talino. Ito ay supernatural na kaloob na ibinibigay ng banal na espiritu sa mga anak ng Diyos. At ito ang madalas nating nakakaligtaan. Akala ng marami, ang discernment ay para lang makita ang masama. Parang spiritual metal detector na pang-alerto lang kapag may problema. Totoo, bahagi iyan. Pero hindi lang iyon ang layunin nito. Ang tunay na discernment ay hindi lang nagsasabi kung ano ang dapat iwasan, kundi ipinapakita rin kung saan tayo dapat sumandal. Hindi lang ito proteksyon, gabay din ito patungo sa presensya ng Diyos. Ang discernment ay tumutulong sa iyo na makita ang ginagawa ng Diyos sa isang sandali, kahit na walang ibang nakakakita. Ito ang dahilan kung bakit nakita ni Jesus ang isang maniningil ng buwis at tinawag itong maging apostol. Ito rin ang dahilan kung bakit kaya niyang tumingin sa isang babaeng Samaritana at makita ang muling pagbabangon sa kanyang hinaharap. Ang tunay na espiritual na pag-unawa ay nakakakita sa kabila ng panlabas, sa likod ng maskara, sa pagitan ng mga salita at lampas sa nakikita. Maaring iniisip mo ngayon, maganda iyan para sa mga pastor o propeta, pero ako, ordinaryong mananampalataya lang ako. Pero kapatid, buong pagmamahal ko itong sasabihin, walang ordinaryo sa kaharian ng Diyos. Kung ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo, may bahagi ka sa regalong ito. Ang discernment ay hindi exclusive sa mga nasa entablado. Ito ay bahagi ng mana ng bawat anak ng Diyos. At ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang espiritual na pag-unawa. Sa panahong napakaraming tinig sa TikTok, YouTube, pulpito at social media, hindi lahat ng mukhang totoo ay totoo. Ang panlilinlang ay bihirang dumating na may warning label. Minsan, mukha itong pag-ibig. Parang katotohanan, tulad ng revelation. Kaya kung hindi tayo nakaugat sa tunay na presensya ng Diyos, pwede tayong mahulog sa peke. Ang mensaheng ito ay magbubukas ng mata mo
sa mga hindi napapansin ng marami tungkol sa discernment. Tatalakayin natin ang 8 palatandaan na maaaring inilagay ng Diyos ang regalong ito sa loob mo, kahit bago mo pa ito napansin. Malalaman mong ang mga karanasan at pakiramdam na minsan inakala mong kakaiba o mali ay maaaring mga pahiwatig ng iyong calling. Hindi ito sumpa, ito ay simula. Pag-uusapan din natin ang mga panganib ng maling paggamit nito. Dahil ang kaaway ay gustong baluktutin ang regalong ito, gamit ang takot, pagiging judgmental o pagmamataas. Ngunit higit sa lahat, gusto naming ipaalala sa iyo ito. Ang discernment ay hindi para ipagmayabang, kundi para ilapit ka sa puso ng Diyos. Hindi ito kapangyarihang makapanghusga, kundi isang kumpas na nagtuturo sa tamang direksyon, patungo sa Kanya. Kaya kung naranasan mo nang may maramdaman sa iyong espiritu na hindi mo maipaliwanag, kung nakapasok ka sa isang silid at alam mong may ibang nangyayari, kung nararamdaman mong may higit pa sa simbahan gaya ng dati, hindi ito guni-guni. Maaring ito ay bahagi ng iyong tawag. At ngayon, panahon na para maunawaan kung ano ang gagawin dito. Tara, sumisid tayo ng mas malalim. Sign number 1, lubos mong hinahangad ito at hindi iyon basta-basta. Natanong mo na ba ang sarili mo kung bakit sobrang importante sa iyo ang katotohanan? Bakit ang dalisay na puso, ang kalinawan at ang tunay na nangyayari sa espiritual ay hindi mo basta nalalampasan? Hindi ito random. Hindi ito aksidente. Ang matinding kagustuhang ito ay maaaring unang palatandaan na inilagay ng Diyos ang espiritual na pag-unawa sa loob mo. Hindi ito simpleng wishful thinking o dahil lang sa FOMO sa mga usaping espiritual. Kadalasan, ito ay paggising ng banal na espiritu sa isang bagay na naideposito na ng langit sa puso mo. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 14:1, ituloy ninyo ang pag-ibig at hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual. Kung hindi ito mahalaga, hindi ito ituturo ng kasulatan. Ang totoo, kadalasan ang matinding pagnanais ay nauuna bago ang mismong pagtawag. Ang pagnanais ay hindi patunay na nandoon ka na, pero ito ay indikasyon na may gumagalaw na sa loob mo. Balikan mo si Moises. Hindi siya tinawag dahil kwalipikado siya, kundi dahil tumigil siya at tiningnan ang nasusunog na palumpong. Ganoon gumalaw ang Diyos. Hinahatak niya tayo gamit ang banal na pananabik at mula roon binubuksan niya ang tawag. May isang pattern akong napansin sa mga taong may malalim na espiritual na pangunawa. Hindi nila hinahanap ang spotlight. Hindi sila naghahabol ng posisyon o entablado. Ang hinahanap nila ay kalinawan. Gusto nilang malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa espiritual. At sa totoo lang, madalas ang ganitong uri ng pananabik ay tila mag-isa. Kasi hindi lahat ay hinahanap ang parehong lalim. Pero ito ang magandang balita. Gusto mo ito dahil isinulat ito sa puso mo. Ang kagutuman mo para sa presensya ng Diyos, ang pananabik mo para sa katotohanan, at ang lungkot mo kapag may nakikita kang hindi tama, hindi ito gawa ng emosyon lang. Ang iyong espiritu ay tumutugon sa isang paanyaya mula sa Diyos na nakaukit na sa iyo noon pa man. Ito rin ang babala. Kung babaliwalain mo ang pagnanais na ito, maaaring maapektuhan ang regalong ibinibigay sa iyo. Pag pinalitan natin ito ng peke, yung panlabas lang ang mukhang espiritual pero walang ugat sa katotohanan, pwede tayong maligaw. Kaya mahalaga na maunawaan. Ang pagnanais ay hindi lang emosyon. Ito ay unang hakbang sa pagkakahanay sa tawag ng Diyos. Kaya kung binabasa mo ito ngayon at sinasabi mong, "Ako yan," naranasan ko ang gutom na yan na hindi ko maipaliwanag, huwag mo itong baliwalain. Hindi mo kailangang maghintay ng permiso mula sa iba para sundan yon. Hindi mo kailangang makaramdam ng kwalipikado.
Diyos mismo ang gumagawa ng unang hakbang sa puso mo sa pamamagitan ng banal na pagnanasa. Sign number 2, hinahangad mo ang presensya ng Diyos hindi sa simpleng paraan. Isa pa itong malinaw na palatandaan ng kaloob ng pag-unawa. Hindi mo lang tinatamasa ang presensya ng Diyos, kundi hinahanap mo ito ng buong pagkatao. Hindi ito basta ang ganda ng worship kanina na uri ng kasiyahan. Mas malalim ito. Parang pangungulila na hindi kayang punan ng kahit ano pa maliban sa Diyos mismo. Maaaring nasa isang silid ka na puno ng mga mananampalataya pero parang may kulang pa rin. Hindi dahil may problema ka, kundi dahil may hinahanap kang hindi kayang palitan ng hype o dami ng tao. Para sa iyo, ang presensya ng Diyos ay hindi bonus sa buhay Kristiyano. Ito ang mismong sentro. Hindi mo hinahanap ang tradisyon o program, hinahanap mo ang Diyos bilang personal. Pero hindi lahat ay maiintindihan ng ganitong uri ng kagutuman. May mga mag-aakalang OA ka o masyado kang emosyonal. Pero ang totoo, ang pag-unawa ay lumalago sa puso ng mga nakatikim na ng kanyang presensya at hindi na kayang bumalik sa lumang paraan ng pamumuhay. Dahil sa tuwing lalapit ka sa kanya, mas malinaw mong nauunawaan ang lahat. Tingnan natin ang isang talatang pamilyar sa lahat, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Juan 3:16. Pansinin mo ito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang emosyon, ito ay pagkilos. Kaya kapag tunay mong minahal ang Diyos, natural lang na may tugon ka. Hindi ito dapat pilitin. Kusang dumadaloy ang pagsuko. At ang tugon na iyon ay hindi lang pag-awit ng malakas o pagdalo tuwing linggo. Ito ay ang tahimik, ngunit matatag na pagsuko ng sarili sa Kanya. Yung mga sandali na gusto mong manatili sa pagsamba o umiiyak ka habang nagdarasal, hindi ito kahinaan. Ito ay ang espiritu na humihila sa puso mo palalim. Dahil ito ang mahalagang katotohanan, ang tunay na pag-unawa ay hindi nagsisimula sa ulo, nagsisimula ito sa puso. Hindi ito tungkol sa pagiging matalino sa Bible, kundi sa pagkakaroon ng pusong malapit sa Diyos. At alam mo ba kung sino ang mas madaling makarinig sa Kanya? Yung mga umiibig sa Kanya ng totoo. Kaya kung minsan ay napapatanong ka, bakit hindi ako kontento sa surface level na pananampalataya? Maaring dahil hindi ka ginawa para sa mababaw. Kung nagpupuyat ka para lang makausap siya habang tahimik ang mundo. Kung naranasan mong maramdaman ang bigat ng kanyang presensya nang walang nakaalam, kapatid, hindi iyon basta damdamin lang. Iyon ay banal na pananabik. At iyan ay tanda na may buhay na regalo sa loob mo. Ang discernment ay gumagalaw sa mga pusong nauuhaw sa Diyos. Kaya huwag mong hayaang mawala ang init na yan. Hinog na ang panahon para lumalim pa. Sign number 3, ikaw ay sensitibo sa mga espiritual na kapaligiran. Napansin mo na ba? Pumasok ka sa isang silid, maliwanag, masaya, maganda ang music, mukhang ayos ang lahat. Pero may isang bagay na hindi mo maipaliwanag. Parang may tension, parang may kabigatan, o minsan naman kabaligtaran. May matamis na kapayapaan na halos agad mong naramdaman kahit tahimik ang paligid. Hindi ito drama, hindi ito pagiging emo. Ito ay discernment na gumagana. Ang tawag doon ay espiritual na pangunawa. At ito ay hindi guni-guni. Isa ito sa pinakapangunahing senyales na may kaloob ka ng pag-unawa. Kaya pakinggan mo ito, hindi ka masyadong sensitibo. Ikaw ay espiritual na sensitibo. At ang pagiging aware sa spiritual atmosphere ay hindi kahinaan. Ito ay regalo. Hindi ito pagkabaliw. Isa itong pagkatawag. Ang daming tao ang may ganitong karanasan pero hindi alam kung ano ito. Kaya akala nila introvert lang sila o moody o masyado lang emosyonal. Pero ang totoo, naka-on ang spiritual radar nila.
At dahil hindi ito naituro sa kanila, hindi nila alam kung paano ito iproseso. Hindi nila alam na normal sa mga may discernment ang ganyang klaseng awareness. Makikita natin ito sa Genesis 32, 1-2, nang naglalakbay si Jacob at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Hindi niya sila agad nakita, pero naramdaman muna niya ang presensya nila. Sinabi niya, ito ang kampo ng Diyos at tinawag niya ang lugar na Mahanaim. Bago pa niya makita, alam na ng kanyang espiritu may nagbago. Iyan ang discernment in action. Baka ikaw rin naranasan mo na ito. Yung bigla kang nakaramdam ng urge na umalis sa isang lugar. O yung hindi maipaliwanag na kapayapaan sa isang silid na parang ordinaryo lang para sa iba. Yung inner pull, yung nudge, yung tahimik na alert, madalas ito ay babala o paanyaya ng Diyos na may nangyayari sa spiritual realm. Pero heto ang kailangan bantayan. Kung hindi mo naiintindihan ang gift na ito, pwede mo itong ituring na pasanin. Pwede kang mapagod. Pwede kang umayaw. Pwede mong isipin na may mali sa'yo. Pero kapatid, huwag mong i-shutdown ito. Sanayin mo ito. Alamin mo ito. Dahil ang sensitivity mo ay hindi pampagulo. Ito ay paghahanda. Hindi ka lang basta nabubuhay sa spiritual atmosphere. Tinatawag kang baguhin ito. Tinatawag kang magdala ng presensya ng Diyos, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba ring hindi alam ang nangyayari. At sa tuwing mararamdaman mong may kakaiba, kahit hindi ito napansin ng iba, ipaalala mo sa sarili mo, hindi ako nababaliw, hindi ako nag-i-imagine, ako ay nakakaramdam dahil ako ay tinawag. Sign number 4, iba ang pakiramdam mo at hindi iyon kahinaan. Isa sa mga pinakatahimik ngunit malalakas na senyales ng discernment ay ito. Iba ang pakiramdam mo. Hindi dahil sa mas magaling ka o mas spiritual. Basta, iba ka lang mag-isip, iba ka makaramdam. May mga bagay kang napapansin na hindi pinapansin ng iba. May mga conviction kang pinaglalaban kahit parang walang nakakaramdam ng urgency. Minsan, nakikita mong may tensyon habang ang iba ay walang pakialam. At dahil dito, madalas mong maramdaman na parang wala ka sa lugar. Kahit sa gitna ng mga kapwa Kristiyano, minsan parang hindi ka pa rin makablend in. Pero pakinggan mo ito. Ang pagiging iba ay hindi sirang wiring. Ito ay calling. Ang pagkakaiba mo ay hindi hadlang. Ito ay paalala na may ibang panawagan sa iyo. Tingnan natin si Daniel. Isa siyang kabataang Israelita na dinala sa Babylonia, isang lugar na puno ng imoralidad, maling katuruan at pressure na mag-blend in. Lahat ng nasa paligid niya ay nagsasabing, huwag kang stand out, huwag mong i-weird. Pero si Daniel, hindi siya makisama. Hindi niya kinain ang pagkain nila. Hindi siya yumuko sa mga Diyos-Diyosan nila. Bakit? Dahil may nakita siya na hindi nila nakita. Sabi sa Daniel 1:18, ngunit ipinasya ni Daniel na huwag dungisan ang kanyang sarili. Ang desisyong iyon ay hindi dahil matigas lang ang ulo niya. Galing iyon sa espiritual na kalinawan. Iyan ang discernment, yung tahimik na paninindigan sa gitna ng maingay na compromise. At totoo ito sa maraming discerners ngayon. May tension kang nararamdaman sa mga lugar na feel good para sa iba. Nawawalan ka ng gana sa mga usapang mababaw. Lumalayo ka sa mga bagay na technically okay naman, pero alam mong hindi para sa'yo. Ang banal na espiritu sa loob mo ay bumubulong, hindi mo yan kailangang pasukin. Minsan, oo, nakakalungkot. Parang nag-iisa ka. Parang ikaw lang ang killjoy. Pero kapatid, hindi iyan rejection. Iyan ay refinement. Hindi ka nilikha para magkasya sa sistema ng mundong ito. Ipinanganak ka upang mamukod sa kung ano ang walang hanggan. At ito ang paalala, si Daniel, hindi lang siya nakasurvive, naging leader siya sa mismong Babylonia. Ang kanyang pananabik para sa katotohanan at ang discernment niya ang naging dahilan ng kanyang favor.
Kaya kung iniisip mo na masyado kang matindi, masyado kang iba, o masyado kang malalim, baka hindi ka sobra. Baka tinawag ka ng Diyos upang magdala ng higit pa. Dahil totoo ito, ang hindi pagkakaunawaan ng mundo ay madalas na presyo ng kalinawan mula sa langit. Kaya huwag mong ikahiya ang pagiging iba mo. Dahil baka ang pagkakaibang yan ay disenyo para tumayo ka habang ang iba ay yumuyuko. Hindi mo lang nararamdaman na iba ka. Ikaw ay talagang tinawag. Sign number 5. Nakatanggap ka ng kumpirmasyon mula sa iba kahit hindi mo ito pinansin. May isang bagay tayong hindi masyadong napag-uusapan. Madalas, kinukumpirma ng Diyos ang iyong calling sa pamamagitan ng boses ng ibang tao. At kung magiging tapat ka, baka may ilang beses na sinabi na ng ibang tao ang mga salitang iba ka tumingin, matalino ka sa kabila ng edad mo, may kung anong kakaiba sa'yo. At siguro ngumiti ka lang, tumango, at ipinagkibit balikat mo. Baka inisip mong papuri lang yon o baka nahiya ka. Pero kapatid, paano kung hindi lang yon mga papuri? Paano kung iyon ay mga kumpirmasyon? Isa sa mga sinyalis ng espiritual na pag-unawa ay kapag may ibang tao na nakapansin ng panawagan sa iyo, bago mo pa ito tuluyang naintindihan. Maaaring sinabi nila na may lalim ang mga sinasabi mo, na nakikita mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba, na may bigat ang pananaw mo kahit hindi ka madaldal. Pero dahil nakakaramdam ka pa ng pagkailang o hindi mo alam kung paano ito haharapin, binaliwala mo ito. Kasi minsan, ang pagtawag ay parang masyadong malaki, masyadong mahiwaga, o masyadong magastos sundan. Tingnan natin si Samuel sa unang Samuel 3. Paulit-ulit niyang narinig ang isang tinig sa gabi na tumatawag sa kanya. 3 beses siyang tumakbo kay Eli, akala niya boses lang ng tao. Pero sa huli, si Eli ang nagsabi sa kanya, "Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." Tinulungan ni Eli si Samuel na makilala ang boses ng Diyos. Ganoon ang ginagawa ng kumpirmasyon. Binibigyan ka nito ng pangalan para sa bagay na dati mo lang nararamdaman. Minsan, may mga taong ginagamit ng Diyos para ipatunay ang tawag mo. Pero dahil may insecurity ka pa, baka iniisip mong baka nagpapalaki lang sila. O hindi ako handa dyan. Pero tandaan, ginagamit ng Diyos ang iba hindi para gumawa ng desisyon para sa iyo, kundi para gisingin ka sa kung anong nakita na niya noon pa. At minsan, ang kumpirmasyong yan ay dumarating sa mga nakakagulat na paraan. Isang estranghero na nag-encourage sa iyo, isang salita sa worship, isang simple pero sobrang tumama na komento. Mga pangungusap na parang masyadong personal para sa isang random moment. Kaya huminto ka saglit. Tanungin mo ang sarili mo, sino ang nagsabi nito sa akin dati? Ano ang nakita nila sa akin na pilit kong kinakalimutan o binabaliwala? Dahil kung maraming beses mo na itong narinig at pare-pareho ang mensahe, kapatid, hindi ito coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Sign number 6. Naririnig o nararamdaman mo ang nakakaligtaan ng iba. Naranasan mo na ba ito? Nakaupo ka sa isang meeting, church service o simpleng kwentuhan at may biglang tumama sa iyo. Hindi dahil sa sinabi, kundi sa hindi sinabi. Hindi dahil sa nakita mo, kundi dahil sa naramdaman mo. May bigat, may tensyon, may kakaibang pakiramdam. Kapatid, iyan ay discernment. Isa sa pinakamalinaw na senyalis ng kaloob na ito ay ang kakayahang marinig o madama ang mga bagay na hindi halata. Habang ang iba ay abala sa taas ng kamay at lakas ng tugtugan, ikaw ay nakakakuha ng ibang level. Nakakaramdam ka ng spiritual shift. Minsan napapansin mo kung ang isang word from God ay hindi totoo o kung ang isang tao ay may motibong hindi malinis kahit wala namang nagsasabi. Basta, alam mo lang. Tingnan natin muli si Samuel. Sa unang Samuel 3, narinig ng batang si Samuel ang tinig ng Diyos sa gitna ng gabi. Pero pansinin mo ito,
Walang ibang nakarinig. Hindi si Eli. Hindi ang ibang kasama nila. Lahat sila tulog. Pero si Samuel gising ang kanyang espiritu dahil ang discernment ay hindi laging galing sa experience. Ito ay pagiging sensitibo sa Diyos. Kung ikaw ang tipo ng tao na biglang napapatigil at nagsasabing may mali dito kahit okay sa labas. Kung napansin mong may problema sa isang sitwasyon bago pa man ito sumabog, kung may naibulong sa iyo si Lord na verse, babala o pangalan bago mo pa maintindihan kung bakit, bigyang pansin mo ito. Hindi yan paranoia, hindi ka nag-overthink. Discernment, yan na gumagana. Ngunit narito rin ang tensyon. Minsan, parang ikaw lang ang nakakaramdam. Parang lagi kang the odd one out. Nagsisimula kang magtanong, bakit lagi akong may napapansin na hindi nila ramdam? Ako lang ba to? Pero kapatid, huwag kang matakot. Hindi ka baliw. Tinawag ka. Ang discernment ay hindi pagiging suspicious. Hindi ito para manira o maging mapaghinala. Ito ay pagiging nakatutok sa frequency ng langit. Tunay na discernment ay hindi arrogance, ito ay pagmamalasakit. Hindi ito para ipakita na mas magaling ka. Ito ay para makatulong, magbantay at magdala ng direksyon kapag nakaligtaan ng iba. Kaya kung ipinapakita sa iyo ng Diyos ang isang detalye, kahit na maliit, huwag mo itong baliwalain. Baka ikaw ang tinawag para pansinin ito. Baka ikaw ang tapat na tagapamagitan para sa mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. At sa pagsunod mo, naging daan ka para ang langit ay makialam sa lupa. Sign number 7. Nabubuhay ka na may panloob na tensyon sa pagitan ng mundo ng Diyos at ng isang ito. Kung ikaw ay lumalakad na may discernment sa loob ng kahit kaunting panahon, malamang naramdaman mo na ito, ang panloob na paghila. Isang uri ng tensyon na hindi madaling ipaliwanag. Parang may banggaan sa pagitan ng mundo na nakikita ng iyong mga mata at ng espiritual na mundo na nararamdaman mo ng iyong espiritu. Alam mo ang nangyayari sa paligid mo. Naiintindihan mo ang galaw ng lipunan, ng balita, ng kultura. Pero kahit anong gawin mo, hindi ito sapat. Hindi mo matatawa ang biro na tawanan ng karamihan. Hindi ka makarelax sa lugar na mukhang masaya, pero may espiritual na kabigatan. At hindi dahil sa ikaw ay judgmental, kundi dahil ikaw ay gising. Ito ang isa sa pinakamatinding tension ng mga may discernment. Hindi mo kayang i-unsee ang ipinakita na sa iyo ng Diyos. Hindi mo kayang i-unfeel ang mga damdaming dala ng panalangin. Nandito ka sa mundong ito, pero may parte ng puso mo na nakaangkla na sa langit. At iyan ay hindi kahinaan, iyan ay calling. Si David sa 2 Samuel 5 ay humarap sa parehong tensyon. 2 beses siyang hinamon sa labanan. At kahit may karanasan na siya bilang mandirigma, hindi siya umasa sa sarili niyang diskarte. Sa halip, nagtanong si David sa Panginoon, bakit? Dahil alam niya na ang tagumpay sa pisikal ay nagmumula sa kalinawan sa espiritual. Ganoon din ang kilos ng discernment sa buhay mo. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay humihinto muna para manalangin. Habang ang iba ay nagpo-post, ikaw ay nagre-reflect. Nararamdaman mo ang bigat ng mga desisyon na tila maliit sa iba. At totoo, minsan parang ang lungkot, parang ikaw lang ang may pakialam. Pero kapatid, pakinggan mo ito. Yung panloob na tension na yan ay hindi tanda ng disconnection. Yan ay patunay ng connection. Ibig sabihin, nakatune in ka. Hindi ka tinawag para mabuhay sa normal na daloy. Tinawag kang maging alerto. Isa kang tagapangalaga ng presensya ng Diyos. At oo, dahil sa heightened awareness na ito, makakaranas ka ng spiritual friction. Dahil hindi ka idinisenyo para lang tumira dito. Ikaw ay hinubog upang lumakad sa pagitan ng mundong ito at ng darating na kaharian. Kaya kung nararamdaman mong may tensyon sa pagitan ng what is at what should be, huwag mong iwasan ito.
Hindi ito spiritual burnout. Hindi ito emotional confusion. Ito ay spiritual awakening. At ito ang nagpapahiwatig na ang kaloob ng pag-unawa ay buhay at aktibo sa loob mo. Sign number 8. Ang Espiritu Santo ang pinagmumulan at iyon ang iyong angkla. Narito ang isang napakahalagang katotohanan. Ang pag-unawa ay kasing lalim lamang ng pinanggagalingan nito. Sa panahon kung saan maraming nagsasabi na sila ay spiritual, may good vibes o may gift, kailangan nating maging malinaw. Ang banal na espiritu lamang ang tanging tunay, ligtas, at banal na pinagmumulan ng espiritual na pag-unawa. Sa Isaias 11:2, inilarawan ng espiritu na dumapo kay Jesus. Ang espiritu ng Panginoon ay mananatili sa kanya. Ang espiritu ng karunungan at ng pangunawa. Ang espiritu ng payo at ng lakas. Ang espiritu ng kaalaman at takot sa Panginoon. Pansinin, hindi lang kapangyarihan ang dala ng espiritu. Kasama rito ang wisdom, understanding at reverence. At ang parehong espiritu na iyon ay nasa iyo. Ngunit narito ang babala. Kung hindi nakaangkla sa espiritu ang discernment, madali itong makorrupt. Kapag nahiwalay ito sa puso ng Diyos, nagiging iba ang anyo, nagiging hinala o pride o control. Ang pag-unawa na hiwalay sa pag-ibig ay nagiging mapanuri. Ang kaalaman na walang kababaang loob ay nagiging espiritual na kayabangan. Ang discernment na walang bunga ay nagiging armas sa halip na gabay. Kaya't ipinaalala sa atin ni Pablo sa Galatia 5:22 hanggang 23 kung ano ang bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kaya ito ang totoong tanong. Kung ikaw ay nakakakita ng mga bagay sa Espiritu pero hindi mo na ipapamuhay ang bunga ng Espiritu, baka gift lang ang hawak mo, pero hindi ang source. Dahil ang tunay na discernment ay hindi lang naglalantad ng mali. Ipinapakita rin nito kung ano ang ginagawa ng Diyos. Hindi ito para sa yabang, ito ay para sa intercession. Hindi ito para maramdaman mong mas magaling ka. Ito ay para iluhod mo ang mundo sa panalangin. Kaya kung gusto mong lumago sa discernment, huwag lang habulin ang gift, habulin mo ang giver. Ang banal na espiritu ay hindi dagdag sa discernment. Siya mismo ang discernment. Kaya habang lumalapit ka sa kanya, mas lumilinaw ang lahat ng bagay. Kapatid, ito ang susi. Huwag mong ihiwalay ang discernment sa ugnayan mo sa Diyos. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa nararamdaman mo, kundi sa sino ang kasama mo sa pakiramdam na iyon. Ang discernment ay hindi isang skill. Ito ay bunga ng intimacy, ang babala. Nais gamitin din ng dyablo ang iyong regalo. Ito ang bahagi na madalas nating hindi na pag-uusapan. Hindi lang gustong sirain ng kaaway ang iyong discernment, gusto rin niya itong i-hijack. Hindi siya threatened sa regalong natutulog. Nanganganib siya sa discernment na gising, dalisay, mapagpakumbaba, at nakaugat sa espiritu. Kaya sa halip na gibain ito, pipilipitin niya ito, palihim, paunti-unti. Dahil ang pag-unawa na hiwalay sa puso ng Diyos ay nagiging mapanganib. Nakikita mo ang totoo pero tumutugon ka na may pride. Naaamoy mo ang mali pero nakakalimutang mamagitan sa panalangin. Diyan pumapasok ang spiritual arrogance, ang chismis, ang paghusga, kung saan nagiging dahilan ng pagkakahati ang gift na dapat sana'y tagapamagitan. Hindi ka tinawag upang maging tagalantad lamang. Tinawag kang maging tagadala ng presensya ng Diyos sa gitna ng gulo. Ang tunay na discernment ay hindi lang tumutukoy sa gawa ng kaaway. Ito'y nakakakita kung paanong gumagalaw ang Diyos kahit sa gitna ng kaguluhan. Kaya kung nararamdaman mong alert ka sa lahat, pero hindi ka nadadala sa panalangin, baka panahon na para tanungin, kanino ba ako nakikinig?
Gustong-gusto ni Satanas na gawing mapanuri ang mga dapat ay tagapamagitan. Gusto niyang gawing suspicious ang mga sensitibo. Dahil kapag hindi mo binantayan ang puso mo, maaring maging legalism ang discernment mo. Maari itong magmukhang holy sa labas pero mapait sa loob. Kaya kailangan ng pag-ibig, kababaang loob at bunga. Tandaan mo ang Galatia 5:22 hanggang 23. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Kung ang discernment mo ay hindi nagpapakita ng bunga ng Espiritu, baka napunta ka sa gift, pero nawala mo ang giver. Ang discernment na walang pag-ibig ay ingay lamang. Apoy nga pero walang init. Galing nga pero walang direksyon. Kaya narito ang babala. Oo, ikaw ay matalas. Oo, tinawag ka. Pero binabantayan ka rin. Hindi lang ng langit, kundi pati ng impyerno. Bantayan ang puso mo. Bantayan ang reaksyon mo. Huwag mong hayaang hilahin ng kaaway ang isang regalong nilikha para sa kagalingan. Hayaan mong pamunuan ito ng pag-ibig, kababaang loob at presensya ng Diyos. Kung nakarelate ka sa mga senyales, kung naramdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, kung may naalala kang sandaling hindi mo na ipaliwanag, isang spiritual alert na ikaw lang ang nakaramdam. Kapatid, hindi ka nasisira. Sinusubok ka, pinoproseso ka, at inihahanda ka ng Diyos para hindi lang makita ang nangyayari, kundi dalhin ang kanyang puso sa gitna ng mga ito. Kaya huwag mong ibaon ang regalo. Huwag kang humingi ng paumanhin para sa sensitivity mo. Huwag mong takasan ang pagkatawag mo. Sanayin ito. Buuin ito. Hayaang ang banal na espiritu ang magsanay, magtuwid at magpakabanal sa iyo sa bawat hakbang. Dahil hindi ka lang tinawag para umintindi sa ngayon, inihahanda ka ng Diyos para tumindig sa susunod.